Wow! Ay, may mami. Shoutout mga kami Kuya Miko. Ito rin yung channel Anong channel niya po? Kuya Barbero TV. Kuya Barbero TV. Sa kanya ay JC the Barber. Yes. Yung YouTube niya. Yun, shoutout kay Kuya Barbero TV. Please support po. Also kay JC the Barber. Yan. Ganda ng ganda ng dali oh. Ganda ng dali pa nga. So yun nga guys, welcome back to my YouTube channel. This is Kuya Barbero TV once again. Sa araw na ito guys, gusto muna natin na pasalamatan lahat ng nanonood sa atin. At syempre, yung ating Diyos Ama sa langit. Gusto natin na mapasalamatan syempre dahil sa buhay na na meron tayo. Meron tayong lakas araw-araw na magtrabaho at gawin yung mga dapat nating gawin. At syempre guys, sa araw na ito, meron tayong pag-uusapan. At hindi lang isa yung pag-uusapan natin. Syempre marami tayong pag-uusapan dahil lahat naman ay nare-reaction na natin. Although, syempre Kalinga Prab, gusto natin na ma-special shout out sa video ito para pasalamatan sa kanyang advokasya ng pagtulong sa may hirap kasama ng kanyang pamilya, sila Kuya Bal at sila Ma'am Jack. At syempre si Baby Rabi, namimiss na natin si Baby Rabi. Meron nga pala tayong uulitin na video ni Baby Rabi kasi may mga nagko-comment sa ating YouTube channel na kailan daw ulit natin gugupitan si Baby Rabi. Kasi halos mag-iisang buwan na nung gupitan natin si Baby Rabi. Nakakamiss din naman talaga na magupitan si Baby Rabi. At syempre, alam naman natin na napakaraming viewers ni Baby Rabi. Kaya sa video ito guys, panoorin nga natin maiksi yung video re-reaction na natin kay Baby Rabi. Kasi hindi lang naman iikot yung reaction natin ngayon kay Baby Rabi. Meron din tayo pag-uusapan about sa EDSI, ganoon din sa Team Chris. At syempre kay Kalingap Eds. So pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay. Magkwentuhan tayo bilang nagre-reaction si Kuya Barbero TV. Kasi kapag wala kaming mare-reactionan, although wala akong magagawang video. So, kumbaga, kailangan kasi maging creative ka pagdating sa content. Kaya baka isipin nyo, halos lahat nire-reaction na natin. Syempre guys, gaya ng sinabi ni Kuya Jens, kapag ka-content creator ka, example, gaya ni Sir Marciano TV 2.0, lahat nire-reaction na niya. Ganon din po tayo. Kasi gusto natin na maging creative at makagawa ng iba't ibang content para may mapanood yung mga viewers natin na nag-aabang palagi sa ating YouTube channel. Kaya gusto kong pasalamatan po lahat ng nanonood kay Kuya Barbero TV. Lalong-lalo na doon sa mga Team Chris na palagi nakasupport kay Kuya Barbero TV. At nagpapasalamat din po ako doon sa mga comment nyo na positive palagi. Actually, natutuwa po tayo guys kasi wala tayong nakikita na nagmumura, na nambabash doon sa ating mga comment section. Kaya thank you so much po Team Chris, Team Edsy, Team Franjoy, Kalina Prab, at marami pa pong iba. So sa video ito, panoorin muna natin si Baby Rabay. Wow! Ay, may mami pa eh. Mami! Uy, sus na mukha yan. Uy! Ay, beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! Beautiful eyes! So yun nga guys, yung video na nakakatuwa naman. Nakakatuwa kasi napanood natin si Baby Rabay. Ito yung gupit natin kay Baby Rabay. Last year pa po ito. Ito yung bago natin iksian yung buhok ni Baby Rabay. At nakakatuwa kasi marami nagko-comment na maganda at maayos yung gupit ni Baby Rabay. Meron ilan nagko-comment na gusto nila yung mahaba daw yung buhok ni Baby Rabay. Meron naman na gusto yung short type yung gupit ni Baby Rabay. Kaya hindi natin alam kung sino na yung susundin natin. Pero syempre nakabase tayo dun sa sinasabi ng magulang. Ang gusto kasi ni Ma'am Jack at ni Kalina Prab is medyo short type na yung gupit ni Baby Rabay. Pero yung mga viewers, yung iba, marami rin yung may gusto na maiksi yung buhok ni Baby Rabay. Kayo guys, kung kayo yung tatanungin, ano ba talaga yung gusto yung gupit natin kay Baby Rabay? Pwede nyo pong i-comment dito para makapag-suggest tayo sa susunod na magupitan natin si Baby Rabay. Pinanood lang natin yung mga nakaraang gupit natin kay Baby Rabay na nakakatuwa, na napaka-cute na bata, napaka-bibo at talino. Kaya dun sa video, so medyo kahit sa video, nakaka sa Baby Rabay, parang ang sarap niyang kurutin o pisilin dahil nasa kabibuhan ng batang ito. At yun nga guys, naabutan din natin si Kuya Toots na isa sa mga tinulungan ni Kuya Eds at kababata ni Kalingap Eds. Palagi kasi nating naaabutan si Kuya Toots kapag bumibili tayo sa palengke. Palagi siyang nandun umiinom ng Cobra or ng energy drink. Wala yan. Pera? Di ba nung nakaraan binigyan ka niya? Ako pa nga ako.
ang pera mo. Ayan si Kuya Toots, guys. Ako na lang ang bigyan mo. Marami ka namang pera eh. Ako ang bigyan mo, marami ka namang pera. May tattoo ka na pati oh, tingnan mo. Bakit nagpatattoo ka oh? Oh. Sino nagtattoo sa'yo? Ito oh. Sino nagtattoo dyan sa'yo? Tinatuan ka na yata. Pinaglalaroan ka yata dito. Huwag ka magpatato. Pangit yan. Sayang ang pagiging gwapo mo. Pagka nagpatato ka. Ha? Tsaka pag nagpatato ka, tingnan mo, wala ka naman tato dito nung nakaraan. Ngayon may tato ka na. Paano yan? Hindi ka na gwapo niya. Hindi ka na nang babalikan ni Kuya Edo. Nagpapatato ka na. Motor tapos Saan ka ba pupunta? Wala na si... Wala yatang araw na hindi umiinom si Kuya Toots ng Cobra o energy drink. No, nakakalungkot naman kasi walang nag-aasikaso kay Kuya Toots. Balita ko nga is meron naman sana siyang magulang. Meron siyang tatay na nandun sana sa lugar nila. Yun nga lang, meron ng ibang pamilya. Kaya napabayaan na si Kuya Toots. At dati kasi okay na okay ito si Kuya Toots. Hindi naman ito ganito. Nagkaroon lang ng mga family problem at nagkaroon lang ng mga di inaasahang mga pangyayari. Kaya si Kuya Toots naapektuhan yung kanyang pag-iisip. Pero ang isa sa hinahangaan natin kay Kuya Toots, kahit ganito yan, panood natin sa video na kahit ganyan yan si Kuya Toots, eh, hindi naman po yan nananakit ng tao. Palagi lang po yan nangihingi ng 5 piso, 10 piso, 5 piso, palagi po yan ganyan. At palagi rin po natin binibigyan niya ng pambili niya ng tinapay o pambili niya ng pansit kapag naabutan natin yan sa palengke. Kasi syempre, kalugar din po natin yan. Syempre, naawa din tayo. Wala lang tayong magawa kasi hindi naman tayo mayaman. Pero sapat na yung mabigyan lang ng pagkain. Kasi si Kuya Toots, is yun lang naman talaga palagi yung request. Tapos, eto nga, naabutan na naman natin, nasa kalsada naman, ang ginawa naman is tinatuan. Tinatuan naman siya. So, nakakalungkot guys, hindi ko alam kung sino may gawa nung mga tato kay Kuya Toots. Pinaglalagyan siya ng mga bakat-bakat. Siguro pinagtripan si Kuya Toots. Dahil alam naman natin, si Kuya Toots meron ng sakit sa pag-iisip, no? Yun nga lang, mukhang may sakit pa sa pag-iisip yung mga tao na gumawa nun kay Kuya Toots. Kasi nga, may sakit na nga sa pag-iisip, sa kalsada na nga minsan natutulog, ay ginawa pa, pinaglalagyan ng kung ano-anong bakat-bakat sa katawan na dapat hindi nila ginawa. Yun nga lang yung nakakalungkot kasi wala naman permanenteng lugar si Kuya Toots. May bahay naman sila, kaso syempre minsan natutulog din yan kung saan-saan. Dahil alam naman natin, yun yung sitwasyon ni Kuya Toots. At napanood natin kay Kalingap Eds sa tinulungan ni Kalingap Eds yan. At hindi nagsawa si Kalingap Eds sa tulungan si Kuya Toots. Yun nga lang, baka hindi na rin kaya ni Kuya Eds na tulungan pa ito ng tulungan dahil sa dami rin ng kanyang tinutulungan. So yun yung nakakalungkot na pangyayari kay Kuya Toots. Naabutan kasi natin siya sa palengke at nakikipagkwentuhan. Ang hirap lang kausapin ni Kuya Toots kasi nga hindi mo siya maintindihan kung ano yung mga sinasabi. So kung ano-ano sinasabi niya, no, na hindi ko magets. Dahil alam naman natin na meron ng sakit sa isip si Kuya Toots. Pero yun nga guys, batid naman natin na si Kuya Toots is natulungan naman ito ni Kalingap Eds. At syempre, hihintayin din natin na makabalik si Kalingap Eds. Nung nakaraan kasi napanood natin to ilang part din to kay Kalingap Eds na dinala niya sa kainan, pinakain niya, binihisan, tapos dinala ng mga grocery, sinama dun sa bahay nila at binigyan din ito ng allowances ni Kalingap Eds. Dahil syempre si Kuya Toots ay hindi na iba para kay Kalingap Eds dahil kababata din ito ni Kuya Eds at iisang lugar lang rin naman yung kinalakihan namin, tinitirhan na barangay. So nakakalungkot lang na ganito pa rin si Kuya Toots. So, sana nga, merong tumulong pa rin kay Kuya Toots sa pamamagitan ni Kalingap Eds na mapagamot kasi okay pa naman yung pag-iisip niya at hindi naman siya nananakit at hindi naman siya yung sobrang bayolente. Mabait pa nga siya pagkausap mo. At hindi siya yung tipo na namimilit. Palakad-lakad lang siya, nakikipagkwentuhan, tapos nakikipagkamay, tapos nakangiti, tapos minsan iinom lang ng Cobra sa gilid ng kalsada. So, sana merong mga tumulong kay Kalingap Eds na maipagamot din itong si Kuya Toots dahil natulungan na nga ito ni Kalingap Eds. So, yun lang yung mga update din natin ngayong araw. At syempre guys, hihintayin din natin yung mga pangyayari ngayon sa Team EDSI, kung ano na nga ba talaga yung update sa kanila dahil nagkakaroon na nga ng mga kwento-kwentuhan, ng
yun nga, medyo may dismaya, may mga ilan na dismaya, ano, at syempre, wala namang kasalanan dyan ng Team Eds, ano. Alam, batid naman natin na si Kalingap Eds at si Beyonce, doon sa live ni Kuya Star Rocks TV, kung napanood niyo yung live ni Kuya Star Rocks TV. So, si Eds at si Beyonce, wala pong problema, sabi ni Kuya Star Rocks TV, ano. At alam po yan ni Kuya Star Rocks TV, ang nagiging problema lang talaga minsan ay yung ilan sa mga viewers na mababaw lang ika nga, ano. At yung ilan, mga basher. Kaya, nagkakaroon tuloy ng problema ang Team Etsy. At yung iba naman, siyempre guys, ano lang, dulot lang yun ng maling mga akusasyon o maling mga opinion, ano. Pero siyempre, naniniwala tayo is Etsy is matibay, gaya ng sinabi ni Kuya Star Rocks, no. At si Edu at si Beyonce ay merong commitment, ika nga. At sabi nga ni Kuya Star Rocks, parang nabanggit niya para sila na, no. So, ibig sabihin, tinatawanan lang ni Beyonce at ni Edu yung mga bulong-bulungan o mga kuro-kuro na maling akusasyon sa kanila. Kumbaga, happy-happy lang sila, samantalang yung iba, sobrang apektado na, ano. So, ako naniniwala na good yan, yung dalawang yan, walang problema yan, ano, kasi matagal na yan, di ba, since ano pa lang, since 2023, no, plus 2 years. So, isipin nyo, ganun katagal. So, ngayon pa ba maghihiwalay yung dalawa? Marami ng pinagsamahan, napakalabo. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit, guys, ano. So, yun nga lang guys, maiksi lang yung reaction natin. At syempre sa mga Team ni Chris at Team Franjoy, ihintayin naman natin yung part ng Franjoy na part 6. At ihintayin din natin yung part 22 ng ni Chris kasi maraming pasabog si Kalinga Prab sa Team ni Chris. So, lahat guys, nasuportahan natin ha. Although meron tayong kanya-kanyang pinapanood, meron kanya-kanya tayong gustong panoorin ng mga love team or tandem or beneficiary. Pero ang pinakamahalaga guys, yung respeto natin sa bawat isa. No? Ipakita natin yan sa comment section. Kahit hindi natin gusto yung isang beneficiary, hindi natin gusto yung isang love team, so respect natin. Huwag natin bigyan ng maling akusasyon o huwag natin i-bash dahil lamang sa hindi natin gusto. Ang mahalaga dito guys, ikaw man ay Franjoy, ikaw man ay Chris, ikaw man ay Etsy, ikaw man ay John Carl, respeto po natin. Yun ang pinakasusi para maging masaya yung ating YouTube channel at yung Team Kalingap. At syempre guys, no, pasalamatan natin ang Kalingap Mikoy, Kuya JJ na palaging nakasupport din sa ating barbershop dito sa Paylin Grooming and Lunch. Ganun din po, Kuya Star Rocks TV, Kalingap Tata, Kuya Ian Ramirez, ano, si Kalingap Ian. Thank you so much po sa inyong lahat sa walang sawang pag-support kay Kuya Barbero TV at kay JC the Barber. Support niyo po JC the Barber PH. At syempre, ang ating kaibigan, Marciano TV 2.0. Ano. Thank you so much and bye-bye.